Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Ang shinobi ng Iwagakuri Village na mas kilala sa tawag na Gabomaru the Hollow ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang ulo. Tinanong pa ang shinobi kung may huling mensahe ba ito bago hatulan ng kamatayan, ang sagot niya ay wala. Ang pagputol daw ng ulo gamit ang samurai ay mahirap gawin. Kailangan nito ang madaming strike bago maputol ang ulo. Matapos ang madaming strike na ginawa, binitawan na ang huling malakas na pag-strike para maputol ang ulo, pero laking gulat nila imbes ang ulo ang maputol, ang espada mismo ang naputol. Naitanong sa sarili ng shinobi kung bakit hindi siya mapatay-patay or hindi kaya hindi siya mamamatay. Wala siyang pakiramdam sa isang buhay ng tao. Madami pa siyang napatay na mga tao kumpara sa mga samurai beheader. So, hindi na siya nag-expect na mabuhay ng matagal. Isang asaimon ang nag-iimbestiga sa sitwasyon ni Gabomaru at inaalam ang kanyang buhay. Ipinanganak si Gabomaru bilang isang shinobi at wala itong pinag-aralan kundi ang natutunan lamang niya ay mga killing techniques. Nasabi pa ni Gabomaru na makakagamit din siya ng ninjutsu na isa sa mga teknik ng isang shinobi. Gustong makita ng babae kung ano talaga ang itsura ng ninjutsu. Kahit anong klaseng executions ang ginawa nila sa shinobi, sinunog pa ito at buhay pa din si Gabomaru. Gustong gumawa ng record ang babae na asaimon para malaman ang background ni Gabomaru kung hindi siya mamamatay sa mga ginawang executions. Sinubukan din nila ang paghatak ng mga paa ni Gabomaru gamit ang mga baka. Tinali ang kanyang dalawang binti at hihilahin ito ng mga baka. Sa lakas daw ng paghatak ng mga baka, pwede daw itong mahati ang katawan ni Gabomaru. Tumakbo na ang mga baka at sa kasamaang palad, ang mga baka ay napatumba niya. Nagtataka ang babae kung gusto na talagang mamatay ni Gabomaru, bakita daw parang nagre-resist siya sa mga paghahatol sa kanya. Kaya pala niya gustong umalis sa Iwagakure Village dahil ang anak ng chief ng village ay gustong ipakasal sa kanya. Isa siya sa numero 1 pinakamalakas na shinobi sa village nila. Hindi niya nagustuhan ang anak ng chief ng village kasi tinuturuan siya ng kanyang asawa ng mga mabubuting asal at mga gawain. Napuno na siya sa mga pinaggagawa ng kanyang asawa at natatakot siyang mawala ang kanyang pagiging mahusay na shinobi. Minaliit ang babaeng asaimon, dapat daw hindi siya ma-involve kay Gabomaru. Napakadelikado daw ni Gabomaru pero hindi naniwala ang babaeng asaimon. Kung walang puso at damdamin daw si Gabomaru, bakit daw pilit siyang lumalaban at mabuhay? Biglang napaisip si Gabomaru sa nasabi ng babae. Kung gusto daw niyang mamatay, bakit daw nilalabanan niya mga paghatol sa kanya? Sa mga sumunod na araw, hindi na daw lalabanan ni Gabomaru ang paghatol sa kanya. Ipapatol sa kanya ang tinatawag na death by boiling gamit ang mataas na temperatura ng oil na umabot sa 376 degrees Celsius. Pero kahit sa ganitong paraan, hindi pa rin tumalab ang ganitong klaseng kamatayan sa kanya, bakit ayaw pa din niyang mamatay, bakit daw lagi siyang nagsasakripisyo. Tinala na naman siya sa isang lugar at may ibang gagawing execution para sa kanya, nakahanap na daw sila ng paraan para siguradong mapatay siya sa pagkakataong ito. At yun na nga, nagulat siya at ang babaeng asaimon mismo ang pupugat sa kanyang ulo. Ang pangalan ng babaeng asaimon ay si Yamada Sajiri na isang sword tester na galing pa sa Edo. Ang Yamada clan isang pinakamagaling humawak ng espada at tester. Isang clan sila na master ang paggamit ng espada, kahit isang strike ng espada ay tapos ang buhay mo. Biglang nanginig sa takot si Gabomaru nang may nakita siyang naputol ang kanyang ulo sa isang pag-strike lang ni Sajiri. Dahil sa takot na nararamdaman ni Gabomaru, biglang nasira niya ang kanyang poses at umatake na si Sajiri sa likuran niya. Naiwasan ni Gabomaru ang unang pag-atake ng babae, tinanong ng babae kung bakit daw iniiwasan niya ang pag-atake niya kung daw niyang mamatay. Napahawak sa kanyang leeg si Gabomaru at may sugat ito.
Umatake na ulit si Sajiri at iniwasan na naman ito ng shinobi. Pati siya nagtanong sa sarili, ayaw ko bang mamatay? Bakit hindi? Sinabi ni Sajiri na si Gabomaru ay meron pa ding pinapahalagahan na isang buhay. May isang tao pa din na gusto niyang makita at yun ang kanyang asawa. Mahal pa din niya ang kanyang asawa at yun ang sinasabi ng kanyang damdamin at yan ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya namamatay. Ang kanyang asawa pala ang rason kung bakit nabubuhay pa siya sa mundo. Pinago ng kanyang asawa kung anong klaseng buhay meron siya noon. Biglang nagalit si Gabomaru at kinuha ang samurai sa mga gwardiya at umatake kay Sajiri. Sinabi ni Sajiri kung bakit nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Galit na galit si Gabomaru at ayaw niyang marinig ang mga sinasabi ni Sajiri patungkol sa kanyang tunay na sarili. Pilit pa ding pinapaniwala ang kanyang sarili na isa siyang mamamatay tao at walang kaluluwa, walang puso pero ang totoo ay may damdaming tao pa din siya. Gusto na pala niyang tumigil sa pagpatay ng mga tao at mamuhay na lang ng matiwasay kasama ang babaeng minamahal niya. Biglang ipinakita ni Sajiri ang isang papel na pwede siyang makalaya at maabswelto lahat ng mga kasalanan niya. Pero ito ay may kondisyon para mabigyan siya ng absolute pardon. Para mangyari yon, kailangan niyang pumunta sa underworld. Kailangan niyang pumunta sa isang lugar na tinatawag na Senshinkyo, isang lugar na wala kang mararamdamang sakit, madaming tawag ito sa iba, ito daw ay Hell's Paradise or Heaven. May nakahanap na daw sa lugar na ito, may maraming paro-paro, may kumakanta na maririnig sa malayo. Doon daw matatagpuan ang Immortal of Life na tinatawag na elixir. Sinubukan nilang makuha ang elixir subalit ang 5 tao na pinadala nila ay naging mga halaman. Ngayon, isa sa mga ipapadala si Gabomaru para maglakbay at puntahan ang nasabing lugar kung saan makikita ang Immortal of Life na elixir. Nalaman niya rin na ang kanyang asawa ay umaasa sa kanya na babalik pa siya. Tinanong si Gabomaru kung gusto ba niyang sumama sa expedition para makuha ang elixir at makalaya na. Pero ayaw pumayag ng isang leader sa pagpaslang sa kanya. At ngayon, ipapakita na niya kay Sajiri ang ninjutsu technique kasi gusto niya itong makita. At yun na nga, ipinakita na niya at biglang nag-aalab ang kanyang katawan. Gulat na gulat ang lahat sa ipinamalas niyang teknik ng isang shinobi. Inatake niya ang mga gwardiya at sinunog ito gamit ang kanyang ninjutsu technique at napahanga niya si Sajiri. At yun na nga, nagkasundo na sila na sasama siya sa expedition. Tinitipon ng Shogun ang mga condemned criminals para sa isang mahalagang misyon na kanilang gagawin. Dinala daw ang mga criminals sa lugar dahil may isang special orders para sa kanila. Papupuntahin ang mga criminals sa isang misteryosong lugar na tinatawag na Shinsenkyo. Paunahan sila na makuha ang Elixir of Life Immortality. Isa itong lugar na hindi kilala sa labas. Kinokontrol ang isla ng mga Lord Tensen na tinatawag. Kung sino man ang unang makakakuha sa elixir, ay siyang bibigyan ng absolute pardon. Ipinakita ang certificate na matatanggap nila pag nakuha na nila ang elixir. Ipinakita nila sa mga kriminal ang isang survivor at nakabalik galing sa misteryosong lugar. Sa kasamaang palad may tumubong mga halaman sa buong katawan niya at ito ay pampataba na lamang sa mga halamang tumutubo sa katawan. Natakot ang mga kriminal sa mga narinig at nakita nila patungkol sa mga mangyayari sa misteryosong isla na kanilang pupuntahan. May isang babaeng kriminal na nagtanong kung ano ang mangyayari kung ang elixir na pinapahanap sa kanila ay wala pala dun sa isla. May isang kriminal na ayaw tanggapin ang special order at nagtangkang umalis. Sa kasamaang palad, bigla siyang pinutulan ng ulo ng isang asaimon na nakabantay sa kanya. Sasamahan pala ang mga criminals ng mga kani-kanilang monitors sa isla. Kung may gagawing hindi maganda or magtangkang tumakas, hahatulan agad sila ng kamatayan on the spot. Galing pala sa Yamada clan ang mga asaimon na magbabantay sa kanila. So wag na wag silang magkakamali na gumawa ng hindi kanais-nais. Kung mamamatay daw ang bantay nilang asaemon sa pagbalik nila, agad na puputulan sila ng ulo. Bago sila pumunta sa isla, dapat matibay daw muna. Limitado lang dapat ang makakabiyahe gamit ang mga bangka patungong isla. Kailangan muna nilang magpatayan at kung sino man ang matitira sa kanila, sila ang makakapunta sa isla. Sinimulan na ni Bandit King ang pagpaslang sa mga kasamahan niyang kriminal. Nagrambulan na ang mga kriminal habang nakagapos ang kanilang mga kamay, labanan hanggang kamatayan ang huling order para sa kanila bago simulan ang expedition. Si Gabomaru ay nanunood lamang sa gilid habang ang kapwa criminals niya ay nagpapatayan. Tiningnan nila isa-isa ang mga criminals na may mga espesyal na abilidad.
Ang naka-yellow ang buhok ay may espesyal na gene at namumuhay sa kagubatan. At ito namang babae ay isang kunoichi, kasama ito sa isang invasion ng Sejiwo Castle at tinalo lahat ng mga retainers nang mag-isa lamang siya. Siya naman ay si Great Dragon, isa siyang master swordsman. At ito namang higanting kriminal sa mga kasabihan, ulo daw ng bear ang uunahing kainin niya. Hindi daw ito tatablan ng espada or spearman lang. Tuwang-tuwa naman ang shogun at gusto pa daw niya ito magpa-picture sa mga espesyal na mga criminals. Sa lahat ng mga criminals daw na nabanggit, ang pinakasikat na kriminal ay si Gabomaru the Hollow. Ipinakilala si Gabomaru sa shogun kung paano daw lumaban siya, nagtataka sila kung bakit hindi gumagalaw si Gabomaru. Linipitan si Sejiri ng isa sa mga kasamahan niya at tinanong kung kaya ba niyang pumatay pagdating nila sa isla. Prank ang sinabi ng kasama niya na hindi bagay sa isang babae ang ganitong trabaho. Mas maganda ba daw ang mamuhay sa isang mansyon ang babae at malayo sa mga karahasan? May lumapit ng mga criminals kay Sejiri at balak na paslangin ito. Masyadong minaliit si Sejiri ng mga kasamahan niyang asaeman. Kaya ba daw niyang paslangin ang kriminal na papunta sa kanya? Hindi nagdalawang isip si Sejiri at ipinakita niya na kaya niyang maging asaeman or executioner. Nabigla lahat nang lumapit si Gabomaru sa shogun at nagsalita. Sabi ni Gabomaru na ang pagpaslang ng mga tao ay kailanman hindi makatarungan. Tinanong niya sa shogun kung may ibang paraan ba na kung sino makakapunta at maiiwan. Hindi daw ibig sabihin na murderer sila ay gusto na nila ang pumatay. May order ang mga gwardya na kung sino ang makakapatay kay Gabomaru, makakasama sila sa expedition. Kumuha ng isang bato ang isang kriminal at ibinato kay Gabomaru ngunit simpleng naiwasan lamang ito. Hindi gustong lumaban ni Gabomaru pero wala siyang magagawa. Nasabi pa niya na kung sino ang magtangkang pumatay sa kanya, ito ay mamamatay sa mga kamay niya. Lumapit si Gabomaru sa mga kasamahan niyang kriminal at bigla itong hiniwa ang leeg. Kumilos na si Gabomaru at umandar na ang kanyang killing instinct. Walang tigil sa pag-atake sa mga criminals at ang kanyang pamamaraan sa pagkitol ng buhay ay napaka-brutal. Inubos niya lahat ang mga lumaban sa kanya. Gulat na gulat ang lahat sa ipinakita ni Gabomaru. Kaya pala tinagurian siyang Gabomaru the Hollow dahil sa kakaibang pamamaraan sa pagkitol ng buhay. At sa wakas, natapos na ang huling pagsubok. May ipinakilala na kung sino ang sasama sa expedition. Una ay ang tinatawag nilang Bandit King, pangalawa ang tinaguriang The Sword Dragon, pangatlo ay ang The Hunter of 100, pang-apat ay si Urugay the Sun God, panglima ay ang tinatawag na The Killing Priest, pang-anim ay si Gabomaru the Hollow, pang-pito ay tinatawag na The Cannibal Courtesan, ang pang-walo ay si Kunoichi Yuzureha, pang-siyam ay si Bakya the Apostic at ang pang-sampu naman ay si Rokuruta the Giant. Silang 10 ang pupunta sa isang misteryosong isla at sasamhan sila ng kanilang mga asaemons na galing sa Yamada clan. Sa kasalukuyan, nakapunta na sila sa isla ng Shinsenkyo kasama niya ang kanyang bantay na si Sejiri. Sa pagkukwento ni Gabomaru kay Sejiri patungkol sa kanilang chief na hindi namamatay, hindi makapaniwala si Sejiri na meron talagang elixir of life na kayang gawing immortal ang isang tao. Nakapasok na sila sa isla at manghang-mangha si Sejiri sa kagandahan nito. Pinorningan naman ni Gabomaru si Sejiri na huwag magpapadala sa kagandahang nakikita sa paligid, dapat ay mag-ingat pa din. Tinanggal ni Gabomaru ang gapos sa kanyang mga kamay pero umalma si Sejiri na bawal itong tanggalin. Sinabi naman ni Gabomaru na hindi pwedeng nakagapos ang kanyang mga kamay habang nasa loob ng isla. Pilit pera ni Sejiri na ipinapagapos ulit ang mga kamay ni Gabomaru. At yun na nga, walang magawa si Gabomaru at iginapos muli ang kanyang mga kamay. Habang iginagapos ni Sejiri ang mga kamay ni Gabomaru, biglang inatake si Gabomaru ng malaking bakal na bola at tinamaan ito sa ulo. Tumilapon si Gabomaru at mukhang napuruhan ito. Isa sa mga kriminal pala na nakamaskara ang umatake kay Gabomaru. Sabi pa niya, sa wakas nakita na daw niya ang kanyang unang biktima sa isla. Biglang bumangon si Gabomaru at nabigla nga siya sa pag-ataking yon. Namangha naman si Sejiri na hindi namatay si Gabomaru sa pagkakatamang yon. Siya pala si Twisted Keyon, isa pala siyang warrior monks at obsessed sa mga iba't ibang sandata during his trainings. Sabi pa nila, ninakaw niya ang 100 sandata sa mga iba't ibang warriors. Nagreklamo si Gabomaru na ang mga kamay ng warrior monk ay hindi nakagapos, sabi niya kay Sejiri. Naitanong ni Sejiri sa kanyang kasamahang asemen kung bakit hindi nakagapos ang mga kamay ng kanyang binabantayan.
Ang sagot niya, okay lang sa akin na hindi nakagapos ang mga kamay niya, basta sa pagbalik namin sa labas, igagapos din ulit yan. Di na makapaghintay ang warrior monks, galit na galit ito at para bang binabaliwala siya ni Gabamaro. Matagal na pala niyang hinihintay ang pagkakataong ito na masubukan ang kanyang mga sandatang nakuha niya sa mga ibang warriors laban kay Gabamaro the Hollow. Ito pala ang pamamaraan ng warrior monks para masolo niya ang elixir of life na papatayin muna niya ang mga kapwa criminals bago hanapin ito. Si Gabamaro daw ang unang papatayin niya, mukhang maagang mapapasabak sa labanan ng ating bidang si Gabamaro ah. Sabi naman ng bantay ng warrior monk, andito lang kami na manunood sa laban nyo. Hindi kami makikialam kung magpatayan kayo dyan. Umaatake na ang warrior monk at habang tumatakbo papunta kay Gabamaro ang kalaban, nakuha pa ni Sajiri na ipagapos ang mga kamay ni Gabamaro. At yun na nga, tinamaan sa ulo gamit ang malaking sandata ng monk at nabasag ito habang iginagapos ni Gabamaro ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod ang pagsugod ng warrior monk at gamit ang iba't ibang mga sandata niya. Lahat ay tumama kay Gabamaro. Parang sinadya lamang ni Gabamaro na magpatama sa mga pagsugod ng monk habang iginagapos niya ang kanyang sariling mga kamay. Hindi man lang nakaramdam ng sakit si Gabamaro kahit pa ito ay napuruhan sa mga pag-atake ng kalaban. At yun na nga, kumilos na si Gabamaro at gumanti na ito, ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan para makaatake sa kalaban. Nanlisik naman ang mga mata ni Sajiri sa ipinamalas na abilidad ni Gabamaro, paano daw yun nagawa ni Gabamaro? Tumilapon sa ere ang kalaban at ang kanyang mga sandata ay nagsiliparan, sinipa ang isa sa mga sandata ng kalaban, tinamaan sa sikmura ang warrior monk. At yun na nga, bagsak ang kalaban, namanghana naman si Sajiri sa ginawa ni Gabamaro, kahit sa isang pag-atake lang daw na ginawa niya, napatumba niya ang kalaban. Hindi pa pala tapos ang laban, nakabangon pa ang monk, matigas din pala ang kanyang suot na armor sa katawan. Galit na ang warrior monk, sinabi pa niya kay Gabamaro na ito lang ba ang kanyang kaya. At yun na nga, tinapos na ni Gabamaro ang warrior monk gamit ang kanyang mga sandata mismo sa pagpaslang nito. Partido pa yan, nakagapos pa din ang mga kamay ni Gabamaro. At biglang binunot ang espada ng bantay ng warrior monk at pinutol ang ulo nito. Naghamon pa si Gabamaro sa asaemen ng labanan, sabi ng asaemen na bantay ng warrior monk, babalik na daw siya dala ang putol na ulo ng monk. Sa kabilang banda naman, si Rukuruta the Giant ay gutom na pala, inatake niya ang kanyang bantay na asaemen. Walang silbi ang espada ng asaemen sa matigas na katawan ni Rukuruta. At yun na nga, kanay ni Rukuruta ang kanyang bantay. Kalahati daw ng mga criminals ay mamamatay dahil hindi ito sumunod sa mga batas. Napaisip si Sajiri patungkol sa tunay na katauhan ni Gabamaro. Hindi pa niya ito natutuklasan ang tunay na karakter niya. Habang malalim ang iniisip ni Sajiri, biglang sinugod ni Gabamaro si Sajiri gamit ang espada. Naitanong ni Sajiri kung bakit daw niya ito nagawa, sagot naman ni Gabamaro na gusto niyang tapusin ang buhay ni Sajiri in fastest and painless way, sabi niya. Patuloy na naglalaban si Gabamaro at Sajiri sa loob ng isla. Hindi papatalo si Sajiri at pilit niyang makasurvive kahit anong mangyari. Sabi pa nga ni Sajiri, kung papatayin mo ang iyong bantay, hindi mo sinusunod and batas na nakapaloob sa expedition na ito, sagot naman ni Gabamaro, it's all about priorities sabi ng kanyang kasamahang asaeman. Kailangang mahanap ni Gabamaro sa madaling panahon ng elixir of life bago pa makarating sa isla ang mga Iwagakuri shinobis. Kailangan daw mamatay ni Sajiri dahil isa siyang sagabal sa paghahanap ng elixir ni Gabamaro. Nagtataka na naman si Gabamaro kung bakit hindi niya kayang mapatay-patay si Sajiri kahit noon pa man. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, naitanong sa sarili ni Gabamaro kung bakit pinipigilan niya ang kanyang sarili na mapatay si Sajiri. Naiisip na naman niya ang kanyang magandang asawa back in Iwagakuri Village. Nakaramdam daw si Gabamaro ng madaming emotions after niya makatagpo ang kanyang asawa. Nakakaramdam na din siya ng hatred and kahinaan ng loob habang nasa labanan. Nakakaramdam na naman siya ng kahinaan habang nakikipaglaban kay Sajiri. Biglang natauhan si Gabamaro at nanambalik ang kanyang dating sarili nang naisip niya ang Chief Village. Pinali niya ang espada ni Sajiri pero hindi nagpapatalo si Sajiri, lumalaban para sa kanyang buhay. Sinabi ni Gabamaro na pointless daw ang paglaban ni Sajiri sa kanya. Napakalayo ng agwat ng kanilang mga abilidad. Masakit daw sa kalooban ni Gabamaro na papatayin niya si Sajiri. Naitanong ni Sajiri na may nararamdamang emosyon kapapala kung masakit sa loob mo na papatayin mo ako.
At sa bandang huli, na-corner na si Sejiri at tutusukan na sana si Sejiri ng espada ni Gabomaru subalit, mukhang may pumipigil sa kanya. Naitanong sa sarili ni Gabomaru, bakit hindi niya daw magawang paslangin si Sejiri. Wala daw dapat na emosyong nararamdaman siya. Na-realize ni Sejiri nung unang pagtatagpo nila ni Gabomaru, pareho pa din ang kanyang ekspresyon na ipinapakita ni Gabomaru hanggang sa kasalukuyan. Pilit daw niyang makamtan ng isang bagay na makakapagpabago sa kanyang sarili, nasabi ni Sejiri na si Gabomaru ay may puso at damdamin pa din. Hindi na siya kagaya noon. Siya ay isang tao pa din na may nararamdamang emosyon since pagkabata niya. Umiiyak si Gabomaru nang hindi niya napapansin. Kung hindi niya daw kayang patayin ng isang mahinang nilalang, hindi niya rin daw kayang protektahan ang kanyang asawa. Ang sagot naman ni Sejiri, hindi ka mahina Gabomaru. Unti-unting lumalakas ang pagiging tao mo na may emosyon. Nilalabanan mo ang iyong pagiging hollow. Naniniwala si Sejiri na isa itong simbolo ng pagiging malakas na nilalang. Nagsisisi daw si Gabomaru sa mga nagawa niya base sa kanyang emosyon. Pilit daw niyang binabawi ang tunay niyang sarili. You are no longer the same person that you used to be, sabi ni Sejiri. Sa kabilang banda naman, si Great Dragon at ang kanyang bantay na Asaemon ay napadpad sa isang lugar na madaming kakaibang insekto at hayop. Nakagat ng isang misteryosong insekto ang kamay ni Dragon at namalayan niya ito na ito'y matutubuan ng mga halaman ang katawan niya. Bago pa man magawang matubuan ang mga halaman ang kanyang buong katawan, pinutol na niya ang kanyang kaliwang kamay. At yun na nga, nakita nilang tinubuan ng mga halaman ang putol niyang kamay. Nagsilabasan ang mga kakaibang hayop sa isla. Di sila makapaniwala na meron palang ganitong mga bagay na nag-exist sa mundo. Biglang lumindol ang kinatatayuan nila, at nakita nila na may mga higanting nilalang na nakapalibot sa kanila. Pati na rin si Gabomaru at Sejiri, may nakatagpo din silang kakaibang nilalang na makakalaban. Napadpad sina Sword Dragon at ang kanyang Asaemon sa isang lugar na kung saan madaming mga unknown giant creatures at insects. Nagulat at namangha si Dragon sa mga nasaksihan niya sa paligid. Di sila makapaniwala na existing pala ito sa mundo. At sa kabilang lugar naman na kung nasan sina Gabomaru at Sejiri, may nagpakita din sa kanila na isang nilalang na tao ang katawan pero ang ulo ay isda. Nalilito si Gabomaru kung anong klaseng nilalang ito. Isang isda na may suot na praying beads, nakakatawa ang kanyang hitsura. Umatake na ang halimaw gamit ang kanyang madaming kamay at humahaba ito. Naiwasan naman ito ni Gabomaru at inatake ang mukha ng halimaw. Subalit naka-counter-attack ito, nahuli ang mga paa ni Gabomaru at hinampas siya sa sahig. Sinubukan lang pala ni Gabomaru kung totoong may buhay ba ito sa pagsipa niya kanina sa mukha. Habang naaalala niya ang Shinobi Rules No. 5 kung hindi daw kilala ang kalaban, dapat ay umiwas na. Napatingin siya kay Sejiri at napaisip si Gabomaru kung dadalhin ba niya ito sa kanyang pagtakas o iiwanan na lamang. Bigla siyang inatake at nahuli siya gamit ang mga mahahabang galami ng halimaw at inihagis ulit sa lupa. Nasugatan siya gawa ng pagkakahuli niya sa mga galami na yon. Biglang nagpakita ang mga Titans at napalibutan sila sa gitna ng kagubatan. Parang mawawala na sa katinoan si Sejiri sa mga nasaksihan niyang mga nilalang na hindi kapani-pani walang nag-exist. Subalit si Gabomaru ay napuno na at gustong mag-focus sa pagpatay sa mga misteryosong nilalang na nakapalibot sa kanila. At yun na nga, umaksyon na ang ating bida at ginamitan na niya ng isang teknik na gamit ang Ninpo Ascetic Blaze. Ang isang shinobi ay kayang gumawa ng apoy para sunugin ang kalaban. Isa-isang sinunog ni Gabomaru ang ulo ng mga weirdong Titans at pinasabog ito. Nasa utak lamang ni Gabomaru ay pumatay at mag-survive kahit anong mangyari, isa ito sa paraan ng shinobi. Na-realize ni Sejiri na napaka-delikado pala ng assignment nilang ito. Sa isang oras lang ang nakalipas, buong mundo ko ay nagbago sa mga pangyayaring ito, sabi ni Sejiri. Natulala si Sejiri habang pinapanood ang mga higanting nilalang na pinapatay ni Gabomaru. Nasabi pa niya na ito talaga ay isang paradise or impyerno. Biglang inatake naman si Sejiri sa likuran niya ng isang mukhang Buddha na humahaba ang mga kamay. Walang nagawa si Sejiri sa pagkakataong yun dahil sa kanyang pagkagulat sa mga nangyayari. Hindi makakilos si Sejiri at aatakihin na siya ng halimaw, subalit anden ang ating bida at sa hindi niya namalayan, iniligtas niya pala si Sejiri sa halimaw. Naguguluhan si Gabomaru pagkatapos niyang mailigtas si Sejiri at muntikan na din siyang matamaan sa pag-atake ng halimaw galing likuran.
Mabuti na lang at may dumating na mga kasamahan nila at nailigtas sila. Manghang-mangha ang Kunoichi dahil nakayang ubusin ni Gabomaru ang mga Titans ng mag-isa lamang. Nagkaroon sila ng kasunduan na magsanib puwersa sila sa pagtuklas at paghahanap ng elixir. Pinag-aaralan nila ang mga nilalang na kanilang napatay at kunan ng mga importanteng impormasyon na makakatulong sa kanilang paghahanap sa elixir. Sa kabilang bahagi ng isla, ang Bandit King at ang kanyang kapatid na isang Asaimon at nakaharap din ang mga higanteng nilalang. Nagulat din sila kung totoong may buhay ba ito. Sinubukang atakihin ng Bandit King ang mga ito kung totoong buhay sila, at nakumpirma nga niya na may buhay ang mga nilalang. Naghabulan sila ng mga higanteng nilalang at nahawakan sa buhok ang kanyang kapatid. Madali daw mag-adapt sa kahit anong sitwasyon ang kanyang kuya, sabi ng kapatid niyang Asaimon. Akala ng Asaimon na iiwanan siya ng kuya niya at bandang huli, bumalik ito at kumuha lang pala ng isang sandata. Proud na proud ang kanyang bunsong kapatid na Asaimon sa kanyang kuya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang natamaan sa mukha ang Bandit King. Isang malaking Buddha at nasa harap nila at ito'y kayang makapagsalita pala. Gulat na gulat sila at di makapaniwala na makapagsalita din pala ang mga higanteng halimaw. Pinalibutan sila ng mga higanteng halimaw na nag-uusap. At yun na nga, tuwang-tuwa naman ang Bandit King at wala siyang pakialam kung anong klaseng nilalang ang makakaharap nila. Walang habas na pinagtataga ng Bandit King ang mga higanteng halimaw, sabi pa niya, wala na dapat magkontrol sa kanya kung ano ang gagawin niya. Gagawin na daw niya kahit anong gusto niya at walang dapat makialam habang pinagtataga ang mga halimaw. At yun na nga, naubos ang mga halimaw, hindi man lang sila nakalaban ng patas sa Bandit King. Andito na tayo sa panglimang episode na kung saan patuloy ang paghahanap ng misteryosong elixir na di umano'y nakakapagbigay ng walang kamatayan. Kakagising lang ni Sejiri sa kanyang pagkakalason gawa ng mga butterflies at nawalan ng kamalayan. Bumangon at lumabas si Sejiri sa pinagpahingahan niya at nakita niya sa labas si Gabomaru na nagluluto ng pagkain para sa kanilang hapunan. Habang naghahanap ng mga sangkap si Gabomaru sa paligid, wala man lang siyang nakita na katulad na nasa larawang ibinigay nila sa isla. Sabi pa ng babaeng Kunoichi, malalaman mo din ba kung sakaling ang hinahanap natin ay nasa paligid lang, tanong niya kay Gabomaru. Ang sagot naman ni Gabomaru ay hindi. First time din niya itong trabaho sa paghahanap ng elixir base sa larawang ibinigay. Ang nagbigay ng malaking atensyon kay Gabomaru ay yung mga bulaklak na nasa paligid ay katulad din ng mga bulaklak na tumutubo sa mga samurai na bangkay. Ang malaking tanong ay kung bakit may mga malalaking statues na nakapaligid sa islang ito. Sino ba daw ang gumawa nito? Ginamitan ba ito ng human technology? Hindi natin alam. Nalaman din ni Sejiri na ang mga halimaw na kanyang pinaslang ay mga walang reproductive organs. Hirap silang intindihin ang mga halimaw na nagpapakita at naninirahan sa isla. Napaka-misteryosong mga bagay para simulan ang kanilang pag-iimbestiga. Nasabi naman ni Gabomaru na ang mga creatures na walang mga organs ay mukhang nagkokonek ito sa pagiging immortal, sabi pa niya. Mukhang possible ngang merong elixir of life sa islang ito. At kung meron nga dito sa islang ito, posibleng matatagpuan ko ito at mabigyan ng absolute pardon, sabi pa ni Gabomaru. Nasabi ng isang Asaimon, na tama si Gabomaru, sisimulan ang pag-iimbestiga sa pag-aaral sa mga halimaw at kung saan at paano sila namumuhay sa isla. Napakadelikado daw ang gagawin nila pero yun lang ang kanilang paraan para makahanap ng mga clue patungkol sa misteryosong elixir. Isang kasamahan niyang Asaimon na si Genji ang lumapit kay Sejiri. Nag-aalala ito kay Sejiri at pinapaalis sa isla. Dapat daw na nasa ligtas na lugar siya at papakasalan dapat niya ang susunod na leader ng kanilang clan. Hindi ito ang kauna-unahang minaliit si Sejiri sa kanyang mga kasamahang Asaimon. Sa kondisyon daw na ipinapakita ni Sejiri, siya ay mahina at hindi kakayanin ang ekspedisyon. Ang sagot naman ni Sejiri sa kanyang kasama, ay ito daw ang kanyang trabaho ng mga mandirigman na kumpletuhin ang isang misyon. Nasabi naman ni Genji na may lakas at kakayahan ba siyang paslangin si Gabomaru kung sakasakali. Ang expedition daw sa islang ito ay nangangailangan ng matinding abilidad sa labanan, hindi daw ito magkaparehas sa pagkakaroon ng magaling na abilidad sa paghawak ng espada. Klarong-klaro daw na si Sejiri ay mahina para sumabak sa islang ito. Hindi angkop ang isang babae para sa isang misyong napaka-delikado.
Dumating ang isang kasamahan nila na Asaimon at sinabi na hindi madaling makakalabas sa islang ito. Karamihan daw ng mga samurai na ipinadala dito ay hindi nakakabalik. Sa kabilang banda naman, isang kriminal na si Nurugay at bantay niyang si Tenza na nakasakay sa isang bangka. Pilit nilang lumayo sa isla at makabalik. Nasabi pa ni Tenza na sa lahat ng mga criminals na kasama sa expedition, si Nurugay lang daw ang deserving na bigyan ng pagkakataong mabuhay. Habang namamangka sa ilog, nakasalubong nila ang mga sirang bangka. Ito ba kaya ang mga bangkang nagtangkang tumakas sa isla at sa kasamaang palad, ay hindi nagtagumpay? Habang papalapit sila sa mga nawasak na bangka, biglang may sumilip na mga halimaw, tinatanaw sila habang papunta sa sirang bangka. Naramdaman nila na may mga gumagalaw sa likod ng mga bangka. At yun na nga, may biglang umatake sa kanilang likuran at sinira ang kanilang sinasakyang bangka at tumalon sa mga sirang bangka. Nagsilabasan na ang mga malalaking halimaw galing sa ilalim ng dagat. Habang naghahanap sila ng isang bangkang masasakyan, pilit na hinihiwan ni Tenza ang mga nakaharang na mga kakaibang halimaw. Laking sorpresa nila na natagpuan nila ang kapwa Asaimon na kinain ng mga halaman ng kanyang katawan. Siya ang bantay ni warrior monk na nakalaban ni Gabomaru. Napalibutan na sila ng madaming halimaw sa gitna ng karagatan. Ang kriminal na si Nurugay ay nawalan na ng pag-asa para makatakas sa mga halimaw at nagpapaiwan na lamang ito. Laging nasa isip ni Nurugay na ang lahat ng mga nangyayari sa kanila ay isang divine punishment, ito ang kanyang paniniwala. May biglang umatake kay Nurugay na halimaw at sinangga naman ito ng kanyang guard. Habang ipinapaliwanag ni Nurugay ang patungkol sa kanilang clan kay Tenza, pero walang naiintindihan si Tenza tungkol sa mga sinasabi ni Nurugay. Muntikan na sanang makain si Nurugay ng halimaw pero si Tenza mismo ang nakagat. Sabi pa nga ni Nurugay na magpapaiwan na lamang siya at tumakas na si Asaimon. Pero ang sabi ni Tenza, hindi siya aalis kung hindi niya naiintindihan ang mga pinagsasabi ni Nurugay tungkol sa mga nangyari sa kanilang clan. Biglang sumugod ng sabay-sabay ang mga halimaw kay Tenza pero nahiwa lamang niya iyo. Sabi pa ni Tenza, malapit na daw siya sa kanyang limit at mauubusan na siya ng lakas. Isa lang ang pakiusap ni Tenza kay Nurugay kung gusto na ba niyang mamatay or mabuhay pa. At yun na nga, ang sagot ni Nurugay ay gusto pa niyang mabuhay at bumalik sa kabundukan kung saan sila naninirahan. At yun na nga, binigyan siya ng sandata at sinabihan na gawin nila lahat ng makakaya nila para makasurvive at makatakas. May isang bangkang pwede pa daw na masakyan at makatakas papalayo sa mga halimaw. At yun na nga, sabay silang lumaban sa mga halimaw at nakasakay sa bangka pero puro duguan sila. Nakatakas nga sila sa mga halimaw pero bumalik din naman sila sa isla. Lahat daw ng agos ng tubig ay papunta pabalik sa isla, kaya daw walang nakakauwing buhay. Nagugas sila sa may dalampasigan kasi puno ng dugo ang kanilang buong katawan. Biglang naghubad si Nurugay at naitanong ni Tenza kung bakit daw mukhang babae ang pangangatawan niya. Nasabi ni Tenza, di ba isang lalaki si Nurugay at biglang humarap si Nurugay kay Tenza ng hubot-hubad, at di mapakali si Tenza sa mga nakikita niya. At yun na nga, bumilib si Nurugay sa katapangang ipinapakita ni Tenza gusto niyang pakasalan si Tenza pag nakalabas na sa isla. Balik naman kina Sejiri, pilit pa ding pinapauwi si Sejiri ng mga kasamahan niyang Asaimon. Si Senta naman ay hindi totally sang-ayon kay Genji, kung sakaling hindi mapipigilan si Gabomaru, andyan si Sejiri na pipigil kay Gabomaru. Sa kalagitnaan ng gabi, lumapit si Sejiri kay Gabomaru at biglang naitanong ni Gabomaru kay Sejiri kung maayos na ba ang kalagayan niya. Nagulat naman si Sejiri sa biglaang pag-aalala ni Gabomaru sa kanya. Biglang nabanggit ni Gabomaru na may utang na loob pa daw siya kay Sejiri, sa kadahilanang si Sejiri ang nagpapakalma sa kanya. Naikumpisal ni Gabomaru na gusto pa niyang mabuhay ng matagal, kung sakali mang dumating ang mga Iwagakure shinobi, dapat ay maghanda siya ng pang-counter-attack. Nasabi ni Sejiri kay Gabomaru na malakas siya pero ang sabi ni Gabomaru ay mas malakas si Sejiri kaysa sa kanya. Tinanggihan naman nito ni Sejiri na malakas pa siya kay Gabomaru. Pinagpilitan naman ni Gabomaru na mas malakas si Sejiri kaysa sa kanya at hindi pa siya nagkamali ni minsan. Hindi nga lang sigurado si Gabomaru kung saan si Sejiri malakas, sa puso ba, sa teknik ba or sa pagiging malakas physically. Habang nagsasalita si Gabomaru, namangha si Sejiri habang naririnig niya ang mga sinasabi ni Gabomaru patungkol sa kanyang pagiging malakas.
Sa mga kasabihan nga ng mga taga-village, hindi mo masasabi basta-basta kung ikaw ba ay malakas na o hindi kung hindi mo ito mararanasan mismo. Dumating na ang umaga at tinanong siya ni Genji kung handa na ba si Sejiri na umalis sa isla. Ang sagot naman ni Sejiri ay hindi siya aalis sa isla. Ito daw ang piniling desisyon niya, pero ayaw pa ding tumigil ni Genji sa pagkumbinsi ni Sejiri na umuwi na lang. Biglang napayuko si Sejiri at humihingi ng pag-unawa sa kanyang senior patungkol sa kanyang piniling desisyon. Pero hindi pa din matanggap ng kanyang senior ang desisyon niya at binunot ang espada ni Genji para tirahin si Sejiri. Pero bago pa man matamaan si Sejiri ng espada, nagawang maagaw niya ito ng sobrang bilis. Habang pinapagalitan ni Genji si Sejiri, biglang may dumating sa likuran ni Genji. Si Rokuruta na isang higanti at sa kasamaang palad. Natamaan si Genji ng malaking kamay ni Rokuruta sa sikmura at malala ang sitwasyon niya. Talaga namang tapyas ang tiyan ni Genji sa lakiba naman ng kamay ni Rokuruta. Tumilapon ito sa malayo sa lakas ng pagkahampas nito. Dinipitan ni Sejiri si Genji pero sinabihan siya ni Genji na tumakbo. Akmang aatakihin ni Rokuruta si Sejiri at sa di inaasahang pagkakataon, iniligtas siya ni Gabamaro. Sinipan ni Gabamaro ang higanti sa mukha at tumilapon. Hindi makapaniwala sila kung isa ba siyang kriminal o halimaw sa tibay ba naman ng katawan ni Rokuruta. Bumangon ang higanti na para bang isang malaking hayop na nakita ang kanyang target. Ayon naman kay Gabamaro, mahirap na tumakas silang dalawa ni Sejiri sa mga tingin pa lang ni Rokuruta, animoy naka-target lock sila. Nasabi pa ni Gabamaro, wala siyang magagawa at kailangan niyang patayin ang higantay. Pero papano daw niya papatayin ang isang katawang napakatibay, kung sa ginawang sipa ni Gabamaro ay hindi man lang umubra. Kung gayon pa man, kasing tibay ang katawan ni Rokuruta ng mga ninja ng Iwagakuri, ayon pa kay Gabamaro. Bigla niyang naaalala ang payo ng chief ng Iwagakuri ang rule number 9, dapat daw pag-aralan ang mga abilidad ng kalaban. Umaksyon na si Rokuruta, binunot ang isang buong puno gamit lamang ng isang kamay. Itinira ito kay Gabamaro at naiwasan naman niya. Pinagpayuhan ni Gabamaro si Sejiri na umatras at magtago, mapapahamak lamang siya. Nakumpirma na nga ni Gabamaro na mas malakas pa si Rokuruta kay Gabamaro sa larangan ng pisikal. Nandun din pala ang babaeng ninja na nanunood sa itaas ng puno. Humingi ng tulong si Gabamaro sa kanya na labanan nila ang halimaw. Pero ang sabi ng babaeng ninja, si Gabamaro daw ang naka-assign sa mga labanan at siya ang bahala sa pagkuha ng mga impormasyon. Di na nakapaghintay si Rokuruta at sumugod muli gamit ang malalapad niyang mga kamay. Sinubukang kontrahin ni Gabamaro ang atake niya sa pamamagitan ng pagsuntok pero biglang umatras at umilag si Gabamaro. Sunod-sunod ang pag-atake ng kalaban at misensinang pinag-aaralan ni Gabamaro ang bawat kilos at bilis ni Rokuruta. Mas mabilis ang paghataw ng mga kamay niya at ang reaksyon niya, nasabi ni Gabamaro. Impossible daw na sanggain ang malaking kamay niya, kung matatamaan daw sa atake niya, ay siguradong ikakamatay agad. Ginamitan ni Gabamaro ng Ninpo, Stone Storm attack si Rokuruta gamit ang mga batong dinurog at itinira sa kalaban, tinamaan ang katawan ng higanti, subalit hindi umubra. Ang tibay nga naman ng kanyang katawan, nabutas nga yung malaking kahoy sa pagtama ng bato. Kung ang pagtira ng mga bato ng mabilis at malakas ay hindi epektibo, sinubukan naman ni Gabamaro ang Ninpo, on-formed blade gamit ang kanyang sinturon na kasing talas ng isang blade. Kahit on-formed blade ay hindi umubra sa higanti, iniisip ni Gabamaro ang mga iba't ibang Ninpo teknik na pangdistansya kung ano ang mas epektibong ipanglaban sa kanya. Sa kabilang banda naman, pilit na inililigtas ni Sejiri si Genji sa malaking sugat niya sa tiyan. Namangha si Genji sa ipinakitang pagkatao ni Sejiri. Ganito pala kabait si Sejiri, nasabi ni Genji. Napagtanto na ni Genji ang totoong pagkatao at layunin ni Sejiri. Walang pinipili si Sejiri mapababae man ito o lalaki, basta pantay-pantay ang pagtrato sa lahat. Nakapagdesisyon si Genji na ibigay ang kanyang espada, ito ay ang kaluluwa ng isang mandirigma. Hindi na niya ipagpilitan na patakbuhin si Sejiri kung isa nga siyang totoong samurai. Ipinagkatiwala ni Genji kay Sejiri ang pagpatay ni Rokuruta. Balik naman tayo sa labanan ni Gabamaro at Rokuruta. Naguguluhan pa din ang ating bida kung ano ang dapat niyang gawin. Anong klaseng atak ang magpapatumba sa halimaw na si Rokuruta?
Nasabi pa nga niya kung sana ay dalawa silang lumalaban kay Rokurota, may chance pa na makahanap siya ng butas para patumbahin niya ito. Habang malalim ang pag-iisip ni Gabomaru, biglang sumigaw sa sakit si Rokurota sa pagputol ni Sejiri sa daliri nito. Laking gulat ni Gabomaru sa ginawa ni Sejiri. Magandang timing daw at dumating si Sejiri, naghahanap pa naman ng katulong sa laban si Gabomaru. Tumigil na ang pagdurugo ng kamay ni Rokurota, ibig sabihin nun, ang pagtira na ginawa ni Sejiri ay hindi malalim. Kailangan daw nila ng single blow, pinaplano na nila ang mga atak na gagawin nila laban sa halimaw. Ang target nila ay ang neck ni Rokurota para sa isang atak lamang ay putol ito. Ang utos ni Gabomaru kay Sejiri ay hiwain ang mga binti ni Rokurota at tuhod para mapaluhod ito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang umatake ang higanti, nagbitaw ng malakas na suntok, sinangga naman ito ni Gabomaru sa pamamagitan ng kanyang pagsipa. Nasabi pa ni Gabomaru na siya ang bahala sa pag-atake. Habang bukas ang depensa ni Rokurota, sinubukang hiwain ni Sejiri ang binti nito, subalit hindi umubra ito. Tumira ang higanti ng mga bato at mukhang nagkaproblema sa binti si Gabomaru. Sinubukang hiwain ni Sejiri sa braso pero ang tibay. Nahihirapan silang mahiwa o putulin ang parte ng katawan ni Rokurota. Para magawa nila ang kanilang plano, kailangan nilang mapayuko si Rokurota para magawa ang single blow attack. Biglang tumunog ng malakas ang sikmura ni Rokurota at umiiyak ng malakas dahil sa sobrang gutom na niya. Inatake niya si Gabomaru at napuruhan niya ito, nailibang patiwarik si Gabomaru sa lupa. Bumangon si Gabomaru at samuka ng madaming dugo at napadapa. Aatakihin na naman niya si Gabomaru habang sumusuka ng dugo, pero nasangga lamang ni Sejiri ang mga suntok niya. Lahat ng mga suntok ni Rokurota ay hindi umubra kay Sejiri. Pinalihis lamang ang lahat ng suntok ni Rokurota gamit ang mga espada. Nasabi pa ni Genji na kung mawala lamang ang pag-aalinlangan ni Sejiri, mas magaling pa ang kanyang abilidad sa paghawak ng espada kumpara sa first-rate samurai. May takot man si Sejiri sa mga halimaw na nasa isla, pero bilang isang beheader, sa harap ng isang kriminal, wala siyang kinatatakutan. Nakumpirma din ni Gabomaru sa unang pagkikita nila ni Sejiri, siya ay malakas. Biglang napatumba si Rokurota at pumunta sa likuran si Sejiri para putulan ito ng leeg pero nakatayo at lumayo si Rokurota sa kanya. May naisip si Gabomaru para panatilihing mapayuko si Rokurota at magawa ang single blow attack para maputol ang ulo nito. Ginamitan na ni Gabomaru ng Ninpo, Stone Storm, Ascetic Blaze Mode si Rokurota. Ito ang kombinasyon ng pagtira ng mga nag-aapoy na bato. Sunod-sunod ang pag-atake ni Gabomaru na ginamitan ng apoy. Ang plano pala niya ay sunugin ang mga nakapaligid na mga kahoy. Sa dami ng mga pag-atake na ginawa ni Gabomaru, napasuka ito ng dugo. Gagamitan pala nila ng makakapal na usok para mahirapang makahinga si Rokurota at mapayuko ito. Malalason si Rokurota sa paglanahap ng madaming usok sa paligid gawa na rin ng mga kahoy sa paligid. At yun na nga, napayuko si Rokurota gawa ng pagkalanghap ng madaming usok. Nakapwesto na si Sejiri sa likuran ni Rokurota para puputulan ito ng leeg, aatakihin sana niya si Sejiri pero nadepensahan naman ito ni Gabomaru. Pinigilan ni Gabomaru ang kamay ni Rokurota gamit ang kanyang bigat para di maka-atake. Sinabihan niya si Sejiri na ito na ang iyong pagkakataong maputulan mo siya ng ulo. Gawin mo na. Nakafocus lamang si Sejiri, ginamitan niya ata ng air breath technique ang kanyang pag-strike para magawa ang single blow attack. At sa wakas, nagawa na nila ang kanilang plano at naputol na ang ulo ng isang malahalimaw na si Rokurota the Giant of Bison. Natapos na ang labanan ni Rokurota at Gabomaru at Sejiri. Sa kabilang banda naman, ang magkapatid na sina Bandit King at ang kanyang kapatid na Asaemon. May nakita silang dalawang babae na naghahalikan sa itaas ng puno. Ano daw ang ginagawa ng mga tao sa kanilang teritoryo? Ano daw ang ginagawa ng mga social na bantay sa kagubatan? Nasabi naman ng Bandit King na mukhang hindi sila mga tao, sila ba daw ay mga halimaw din sa isla? Nagalit na ang Tenzin, isa sa 7 tagapamahala sa isla. Ang kanyang katawan na babae at boses ay biglang nagpalit sa katawan na panglalaki. Mukhang mapapalaban na ng husto ang magkapatid dahil isa na itong Tenzin mismo ang tagapamahala ng kagubatan. Nasabi naman ni Gabomaru na hindi siya nababahala kung may mga hermits pa ding nakatira sa islang ito.
Ang kanyang ikinababahala kung ang mga nakatira dito ba ay kakampi o kalaban. Biglang may lumitaw na isang batang babae na nakatago sa isang puno, pinagmamasdan ng batang sina Gabamaro. Habang nakatanaw lamang ang isang batang babae sa likuran ni Gabamaro, nakaramdam si Gabamaro sa presensya ng batang babae at hinabol ito. Nahuli niya ang bata at nagulat siya na isa nga ba itong batang babae na nakatira sa mainland o halimaw din ba ito. Bigla namang may umatake kay Gabamaro at iniligtas ang batang babae. Hindi nila alam kung ito ba buhay na bonsai o halimaw din. Tumakbo ang batang babae papalayo sa kanila at hinabol ni Gabamaro. Baka ito lang daw ang kanilang pag-asa na may alam sa kanilang hinahanap na elixir. Sumunod si Sejiri kay Gabamaro at ayaw niyang mawala sa kanyang paningin ang kanyang binabantayan. Naiwan sina Kunoichi at ang kanyang bantay na si Sento para harapin ang bonsai monster. Susubukan daw ng Kunoichi ang kanyang ninjutsu sa isang mahinang halimaw kung epektibo nga ba ito. Sa kabilang banda naman, patuloy ang paghabol ni Gabamaro sa batang babae sa kagubatan. Naabutan ni Gabamaro ang bata at pinakiusapang mag-usap sila. Hinawakan sa kamay ang batang babae pero biglang ibinalibag si Gabamaro. At yung na nga, nakatakas muli ang batang babae. Pero kinausap ni Sejiri ang batang babae at sinabihan na wala silang intensyon na saktan siya at gusto lang nilang magtanong. Huminto ang batang babae at lumapit si Sejiri sa kanya. Lumingon ang bata, akala nila na pagbibigyan na sila pero susuntukan pala si Sejiri na ginamitan ng kakaibang energy na dumadaloy sa mga kamao ng bata. Mabuti na lamang at nasangga ni Gabamaro at laking gulat niya na kakaiba ang lakas ng kanyang suntok na may kasamang hindi kilalang enerhiya na nakabalot sa kamao ng bata. Naramdaman ni Gabamaro ang suntok ng bata at napa-atras ito. Madami daw ang mga bagay na kanilang nakakaharap sa loob ng isla na hindi pa kayang intindihin ng isang normal na tao. Ang gusto lang naman ni Gabamaro ay makuha ang elixir of life at nang makauwi sa kanyang magandang asawa sa Iwagakuri. Napuno na si Gabamaro at hindi na niya kayang mapigilan ang kanyang sarili. Bata ka man, ginapos at ibiniti ni Gabamaro gamit ang mga ugat ng puno ang bata. Sinabihan ni Gabamaro ang batang babae na pagod na siya sa pahirapang paghahanap ng elixir. Gusto lang naman niyang mahanap ito sa madaling paraan. Sabi pa niya na wag daw siyang mapilitang gumawa ng hindi kanais-nais sa kanya, at yun na nga, biglang umiyak ang bata sa takot. Natalo din nila ang bonsai monster at may pakiusap ito na ibalik nila ang bata. Nag-offer ang bonsai monster na dalhin sila sa kanilang village kung saan sila naninirahan. Balikan naman natin ang paghaharap ng magkapatid sa isang tensen. Mukhang hirap silang talunin ito. Kahit pa nahiwa na ang kalahating katawan ng tensen, bumabalik pa din ito sa dati. Hindi daw siya namamatay or tumatanda, sabi pa ng isang tensen. Gulat na gulat ang magkapatid sa mga nasaksihan nila. Umatake ang Bandit King gamit ang kanyang sandata pero sinangga lamang ito ng tensen gamit ng isang kamay at nawasak. Ang kapangyarihan daw ng isang tensen ay nasa ibang level kumpara sa mga halimaw na nakaharap nila sa kagubatan. Wala daw katapat ang tensen, lahat ng mga tao na nakaharap nito ay hindi na nakakauwing buhay at ginawang pampataba ng mga halaman. Hindi papayag ang mga tensen na may isang taong makakalabas ng buhay matapos pasukin ang kanilang teritoryo. Natalo ang magkapatid sa kalaban nilang tensen at iniligay sila sa isang malalim na lugar na kung saan gawin silang vitamins ng mga flowers kasama ang mga taong biktima nito. Ang mga katawan ng tao daw na ginawang flowers ay ito daw ang pinagkukunang source ng tan. Habang naglalakad sa dalampasigan sina Asaemon Tenza at ang kriminal na si Nurugay, biglang nagpakita ang isa sa mga tensen na galing sa himpapawid. Naitanong ni Tenza kung sino ba ang nilalang na ito at kung bakit biglang nagpakita galing sa kalangitan. Nagsalita ang tensen na kung bakit mas maingay ang kagubatan ngayon, hindi ito normal. Nakita din daw ng tensen ang madaming namatay na Soshan na mga bantay ng kagubatan. Nagalit ang tensen at nag-iba na naman ng anyo, galing sa pagiging babae ang boses, naging boses lalaki din ito kagaya sa nakalaban ni na Bandit King. Naitanong pa ng tensen kung sila Tenza ba ang may gawa sa pagpaslang ng mga Soshan sa kagubatan. Nagulat at sobrang takot ni na Tenza at Nurugay dahil isang malakas na halimaw ang kanilang nakaharap. Tumakbo si na Tenza papasok sa loob ng kagubatan pero naabutan pa din sila ng tensen sa bilis kumilos nito.
Sabi ng Tenzin na walang saysay ang kanilang pagtakas at binigyan ng isang solid na pag-atake gamit ang mga palad nito na may nakabalot na kakaibang enerhiya. Tumilapon si Tenza at tumama sa malaking kahoy. Sinugod din niya ang kriminal na dinurugay at sa di inaasahan, nakaiwas si Nurugay sa mabilis na pag-atake nito. Naiwasan niya ang lahat ng pag-atake ng Tenzin at pinuntahan si Tenza. Namangha naman ang Tenzin sa bilis ng kilos ni Nurugay bilang isang tao. Habang nakahiga si Tenza, unti-unting lumalapit ang Tenzin pero inunahan na ito ni Tenza sa pag-strike ng espada at nahiwa niya ang mga mata nito. Pero, baliwala lang ito at nag-regenerate muli ang mga mata niya na parang walang nangyari. Napagdesisyonan ni Tenza na wag nang labanan ang Tenzin at tumakbo na lang dahil paubos na ang kanyang stamina. Umatake si Tenza gamit ang kanyang mabibilis na pag-strike, pinutulan ng mga kamay at ulo ang kalaban para magkaroon sila ng oras sa pagtakas. Tumakbo na sila papasok sa loob ng kagubatan ng mabilis at kung hanggang saan sila aabutin. Subalit, nakapag-regenerate ulit ang Tenzin at hinahabol na sila sa loob ng kagubatan. Sa kasamaang palad, inabutan na sila ng Tenzin at ang mga party ng katawan nito ay gawa sa isang halaman. Habang na-corner sila ng Tenzin, biglang may naghagis ng isang espada at pinutol ang ulo ng Tenzin. Napatumba ang katawan nito sa pangalawang pagkakataon. Nagulat sina Tenza kung sino ang tumira galing sa malayo at nakita niya na ang kanyang Master Xian pala. Sinabihan sila na tumakbo na papalayo. Naitanong ni Nurugay kung sino ang nagligtas sa kanila. Siya ang master ni Tenza na isang Yamada Asaemon. Namangha si Nurugay na nakakatakbo ng maayos sa loob ng kagubatan si Xian kahit ito ay bulag. Sabi naman ni Tenza, nakakakita si Xian gamit ang kanyang pang-amoy at pandinig. Huminto na sila sa pagtakbo at mukhang nakakalayo na sila sa Tenzin. Ipinakilala ni Tenzin ang kanyang master kay Nurugay. Siya pala ang magturo kay Tenza kung paano humawak ng espada. Naitanong ni Tenza kung paano niya natagpuan sila sa dalampasigan. Sabi ng kanyang master, natapos na daw ang kanyang mission at papauwi na sana siya sakay ang bangka. Subalit, ang daloy ng dagat ay papunta pabalik sa isla, walang paraan na makakauwi siya. Naghanap siya ng paraan sa dalampasigan kung may ibang daanan. Sa paghahanap niya, may narinig siyang ingay at naramdamang kakaibang presensya na hindi pa niya na-experience noon. At yun ang nangyari kung paano niya natagpuan niya sina Tenza at Nurugay. Nasabi ni Tenza na pwede silang umuwing tatlo at makakahanap sila ng paraan. Biglang tinutukan ng espada ni Xian si Nurugay na kung bakit daw pinuprotektahan ni Tenza ang kriminal. Dapat daw magpaliwanag si Tenza sa mga ginagawa niya. Inutusan ang mga Asaemon na patayin agad ang mga kriminal pag lumabag sila sa batas na inutos ng shogun. Pero hindi ito ginawa ni Tenza. Ipinagpaliwanag ni Xian si Tenza na kung bakit tinutulungan ni Tenza ang kanyang binabantayang kriminal. Depende na daw sa kung anong klaseng sagot ang maibibigay ni Tenza, ibibigay kaagad ang execution sa kriminal. Dinapensahan naman ni Tenza na ang batang Nurugay ay hindi nagkasala. Memorized daw ni Xian ang mga history ng mga criminals na kanilang pinapatay. Nasabi naman ni Tenza na mismong si Xian ay tinuruan siya kung paano humawak ng espada noong mga panahon na isa siyang pasaway na bata at gumagawa ng kasamaan. Ang sagot naman ng kanyang master ay nakitaan niya si Tenza na may potential at magaling maghanap ng paraan. Sabi din ni Tenza na may nakita din siyang potential kay Nurugay kagaya ng ginawa ng master Xian niya. Kumpiyansa mismo si Tenza na mabait ang kanyang master at papaniwalaan siya nito na nagsasabi siya ng totoo galing sa kanyang puso. At yun na nga, napagbigyan sila ng kanyang master na niwala sa mga sinasabi ni Tenza. Habang pinagplanuhan nila kung paano makakatakas kung maabutan muli sila ng Tenzin, biglang dumating ito sa likuran ni Tenza at Nurugay. Nasabi pa ng Tenzin na minamaliit daw nila ang kanyang kakayahan. Biglang kinarga ni Master Xian ang dalawa para makatakas. Sa kasamaang palad, nahiwa pala ang leeg ni Xian. Akala daw ng Tenzin na naputol na niya ang leeg ni Xian, hindi pa pala. Walang habas ang pag-atake ni Tenza sa Tenzin pero hindi na ito umubra pa. Nababasa na niya ang mga galawan ni Tenza. Naguguluhan na si Tenza na kung ano ang kanyang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon. Napagdesisyonan niya na kailangan niyang mapatay ang Tenzin. Ginamitan niya ng teknik na tinatawag na Tameshi Ito Ryu Ultimate,
Pero pilit na pinipigil ng kanyang master si Xian subalit hindi niya ito nagawa dahil sa sugat sa kanyang leeg. Sumugod si Tenza at binigyan ng madaming pag-strike na napakabilis ang Tenzin pero walang silbi pa din ito. Sabi pa ulit ng Tenzin na hindi na uubra kahit ano pang teknik ang gamitin mo sa akin. Umatake ang Tenzin at binigyan ng malakas na pagtira si Tenza sa dibdib niya at napuruhan ito. Nagkaroon na parang butas ang katawan ni Tenza sa ginawang pag-atake ng Tenzin. Tumutulo ang madaming dugo ni Tenza at napaluhod ito sa harapan ng Tenzin. Nararamdaman na ni Tenza ang panlalamig ng mga kamay niya pero ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang dibdib gawa ng pag-atake ng Tenzin. Tinignan niya sina Nurugay at Master Xian niya, mukhang nawala na siya ng pag-asa at mapapatay silang lahat ng Tenzin. Pero biglang bumangon si Tenza at sinuntok niya ang Tenzin ng walang pakundangan para makatakas sina Nurugay at ang kanyang Master Xian. Sinakripisyo niya ang sarili niya para mailigtas niya ang kanyang pinuprotektahan. Napuruhan ang Tenzin at napatumba niya ito, wala siyang pakialam kung anong klaseng paraan ang gagawin niya para matalo lamang ang Tenzin. Habang nakapatong siya sa ibabaw ng Tenzin at sumusuntok sa mukha, biglang itinaas ang dalawang kamay ng Tenzin at tinamaan ang tiyan ni Tenza sa ginawang pag-atake. Tumingin si Tenza kay Nurugay at Master Xian, pilit na sinasabi ni Tenza sa isipan na tumakas na kayo papalayo. Nakabangon na ang Tenzin at mukhang susubukan na lumaban ang kanyang master para iligtas siya. Pero ang gusto lang ni Tenza na iwanan siya at tumakas sila papalayo. At yun na nga, kinarga ng kanyang master Xian si Nurugay at tumakbo na papalayo habang siya ay naiwan kasama ang Tenzin. Habang papalayo sina Nurugay at Master Xian niya, sa huling buhos ng kanyang hininga, pinigilan pa din niya ang Tenzin at sinuntok sa mukha. Walang tigil sa pag-iyak si Nurugay habang nakikita niya ang paghihirap ni Tenza na minsan ay naniwala sa kanya na wala siyang kasalanan. Nakangiti si Tenza habang nakakalayo na ang kanyang Master Xian at si Nurugay. Humingi ng paumanhin si Tenza sa kanyang master na ginawa niya ang desisyon na ito na mag-isa. Sabi din niya kay Nurugay na dapat mabuhay siya at mamuhay ng malaya, may potential siyang nakikita kay Nurugay. At doon natapos ang buhay ni Tenza pero hindi ito nasayang dahil nailigtas niya ang dalawang pinaka-importanteng tao. Tumigil na din sa pagtakbo sina Master Xian at Nurugay. Umiiyak pa din si Nurugay at naitanong niya sa master ni Tenza kung bakit iniwan nila si Tenza. Pero ang sagot ni Master Xian ay ito ang gusto ni Tenza. Sabi naman ni Nurugay na ikaw di ba ang master niya? Di ba siya ang iyong estudyante? Ang sagot naman ni Master Xian, mas higit pa sa estudyante ang turing ko kay Tenza. Itinuturing ko siyang kapatid na magkaparehas ang aming mga layunin. Isinugol niya ang kanyang buhay para mailigtas tayo, ayaw niyang sayangin ang ginawang kabayanihan ni Tenza. Kung hindi tayo tumakbo, mamamatay tayong lahat doon, sabi ni Master Xian. Ipinangako ni Master Xian na ipaghihiganti niya si Tenza laban sa mga Tenzin. At dito nagtapos ang buhay ng magiting na si Tenza. Pumunta naman tayo sa grupo ni Gabamaro at si Jiri. Sa kalaliman ng gabi, umalis si Gabamaro ng mag-isa at nagplanong pumunta sa lugar na tinatawag na Horei. Sa kaduluhan ng kagubatan, napunta siya sa isang malawak na lugar na madaming mga lumang kahoy na para bang hugis tao na nagdarasal at may naririnig din siyang mga boses. Nasa isip din ni Gabamaro na kahit paanong klaseng kapahamakan ang naghihintay sa kanya, ipagpatuloy pa din niya ang kanyang ekspedisyon para mahanap ang elixir. Gusto na niyang makamit ang absolute pardon at nang magkasama na sila ng kanyang asawa. Hindi niya napansin na sinusundan siya ni Mei ang batang babae na nakilala nila. Nagpatuloy si Gabamaro patungong Horei at nasa harapan na siya ng malaking gate. Inaakala niya na posibleng dito matatagpuan ang tinatawag na elixir of life. Bubuksan sana niya ang gate ng Horei pero biglang may nagpakita sa kanyang likuran, isa sa mga tinatawag na Tenzin. Ang Tenzin na nakaharap ni Gabamaro ay yung nakalaban ni Tenza, Xian at Nurugay sa kagubatan. Napagod ang Tenzin sa labang yun at gusto na lang niyang paalisan si Gabamaro. Pero nag-iba ang kanyang desisyon at sinugod niya si Gabamaro. Laking gulat niya na bali ang kanyang kamay. Umatake muli si Gabamaro at sinipa ang mukha at napuruhan ito. Nagulat si Gabamaro nang makita niya na kayang makapag-regenerate ang kalaban at malakas at mabilis din ito. Umatake ng sunod-sunod si Gabamaro at ginamitan ng Ninpo Ascetic Blaze ang mukha ng Tenzin para sunugin ang katawan niya.
Biglang nakabangon ang Tenzin at hindi umubra ang ninpo teknik niya. Sinuntok sa sikmura si Gabomaru at napuruhan ito. Sinigundahan pa ng pagsipa. Nasabi pa ng Tenzin na may napatay na naman siyang tao. Pero alam niyo naman na matibay ang ating bida at hindi nagpapatalo. Nagpatuloy ang kanilang labanan sa malawak na lugar. Aatakihin sana ng Tenzin si Gabomaru gamit ang kakaibang enerhiya pero na-counter-attack ito ni Gabomaru at naputol ang kanyang braso. Naitanong pa ng Tenzin kung bakit ang tibay daw ni Gabomaru. First time daw ng Tenzin na makakita ng isang matibay na kalaban sa loob ng centuries. Patuloy ang kanilang labanan at sabay na pinag-aaralan ni Gabomaru ang mga galaw at kilos ng Tenzin. Delikado daw na makipaglaban ng sabayan. Kailangan niya ng magandang plano kung paano talunin ang isang Tenzin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasipa niya ang Tenzin sa sikmura. At nagsuka ito ng dugo. May kakaibang naramdaman si Gabomaru sa pagsipa niya sa sikmura. Matapos masipa ang Tenzin sa sikmura, bumalik ito sa anyong babae ang katawan. Pinalutan ang dalawang kamao ng Tenzin ng kakaibang enerhiya. Sa gabal daw si Gabomaru, dapat na siyang mamatay. Nagulat si Gabomaru, habang nasa distansya ang Tenzin, itinira ang nakabalot ng enerhiya sa kanyang kamao kay Gabomaru at tumama sa sikmura. Sa isang tira lang ay napaluhod si Gabomaru at nagsuka ng dugo. Naguguluhan ang ating bida kung ano ang tumama sa kanya. Sunod-sunod na tumira ang Tenzin nang walang tigil at walang magawa si Gabomaru kundi tanggapin ang lahat ng pag-atake galing sa Tenzin. Napuruhan si Gabomaru at muntik na siyang matamba at mawala na malay pero naaalala niya ang kanyang asawa. Ayaw niyang magpatalo at lalaban siya. Sumulong si Gabomaru habang sinalag niya lahat ng tira ng Tenzin. Desperado si Gabomaru na makabalik siya sa kanyang asawa, hindi pwedeng tumigil. Dapat daw siyang manalo sa labang ito. Nakalapit na si Gabomaru at nakipagpalitan ng suntok sa kalaban. Walang humpay ang kanilang palitan ng mga suntok laban sa Tenzin. Napakatibay ni Gabomaru kahit pa Tenzin ang kalaban niya, nakakasabay pa din siya. Kung nakaka-regenerate daw ang Tenzin, ang gagawin daw niya ay gagawin niyang abu ito hanggang sa hindi na kayang maka-regenerate. Wasak na wasak ang buong katawan ng Tenzin sa lakas at tibay ng mga kamaong binitiwan ni Gabomaru. Biglang nag-transformed ang Tenzin ng kakaibang anyo, ito ay isang malaking bulaklak na ang kanilang katawan ay nasa gitna. Naglabas ng isang malakas na electric attack ang halimaw at napuruhan si Gabomaru. Nakabangon pa din si Gabomaru, umatake ang halimaw at sisipain sana niya ang nasa gitna pero nakuryente na naman siya. Gagamitin sana niya ang Ninpo Ascetic Blaze Technique pero sa kasamaang palad, bumigay na ang katawan niya. Sunod-sunod na ang pag-atake ng kalaban at masama ang kalagayan ng ating bida. Hawak-hawak ng halimaw si Gabomaru at mukhang tatapusin na ang buhay niya. Pero naaalala niya ang Shinobi number 20 na tinuro ng kanyang chief. Kung ikaw daw ay nasa bingit ng kamatayan, gamitin mo na lahat ng natitira mong buhay at lakas para mabigyan ng malaking pinsala ang kalaban. Dahil ang buhay daw ni Gabomaru ay nasa bingit ng kamatayan, kusang mag-aalab ang kanyang buong katawan para isama ang kalaban sa kamatayan. Hindi nagtagumpay si Gabomaru na mag-self-destruct kasama ang halimaw, habang nakahiga na si Gabomaru sa lupa, tatapusin na sana ang kanyang buhay gamit ang electric attack ng kalaban, pero anden si Mei at iniligtas siya. Sa kasalukuyang pangyayari, matapos ang laban nila ng Tenzin, nagpang-abot sila ng kapwa-kriminal na si Dragon. Tinignan nila ang kalagayan sa bawat isa at ang kondisyon ng kanilang pangangatawan normal lang daw bago simulan ang labanan. Pero inawat sila ng Asaimon dahil hindi ito makakatulong sa kanila sa paghahanap ng importanteng impormasyon sa kanilang hinahanap sa isla. Gustong makuha ng Asaimon ang batang babae na si Mei para kumuha ng dagdag impormasyon patungkol sa elixir. Marunong daw mag-extract ng impormasyon ang Asaimon nang hindi dinadaan sa patayan. Nag-isip si Gabomaru kung lalaban ba siya or tatakas. Walang duda daw na malakas ang dalawa. Pero, napagtanto ng ating bida na hindi na siya ang dating Gabomaru the Hollow na walang aatrasang laban. Nagpakumbaba na lang si Gabomaru para maiwasan ang labanan dahil the Hollow siya kung magkaroon ng labanan. Yumuko si Gabomaru at nag-offer na makipagtulungan na lang sa pagkalap ng mga impormasyon na makakatulong sa kanila. Habang nakayuko si Gabomaru, sinubukan naman ni Dragon the Samurai na patamaan si Gabomaru pero hindi siya umilag.
Ibig sabihin nun, nagsasabi ng totoo si Gabomaru at hindi nanlilinlang sa kanila. Pero, nadismaya daw ang samurai dahil gusto daw makahanap ng isang malakas na katunggali, malakas na mandirigma, hindi yung duwag na basta-basta na lang iyuko ang ulo at magmakaawa. Tinanong naman si Gabomaru kung bakit siya gustong makipagsabuatan sa kanila. Nagulat ang dalawa nang sabihin ni Gabomaru na nakalaban niya ang isang tinatawag na Tensen at nakakapag-regenerate din ito. At yun na nga, nagkasundo ang dalawang panig na labanan ang mga Tensen para sa kanilang pansariling interes. Nagkamalay na si Mei at nasorpresa si Gabomaru kung bakit biglang lumaki ang bata. Biglaang nakapagsalita ang babae at tinatawag ang pangalan ni Gabomaru. Hindi naman nakapagtimpi si Gabomaru na pilitin na sabihin ni Mei ang tungkol sa elixir sa pagnanasa niyang makuha ang pardon at makauwi sa kanyang asawa. At nang nahimasmasan si Gabomaru, laking pasasalamat niya kay Mei sa dahil pagligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan laban sa Tensen. Tinanong ni Gabomaru ang patungkol sa kakaibang kapangyarihan na ipinamalas ni Mei sa pagligtas sa kanya. Sa kabilang grupo naman ni Sejiri, patungo sila sa lugar na tinatawag na Horei. Nasabi naman ng isang kunoichi na baka patay na sina Gabomaru at si Mei kung nakalaban man nila ang isang Tensen. Pero hindi pa din nawawala ng pag-asa si Sejiri na nasa mabuting kalagayan ang dalawa, hindi sumusuko si Gabomaru at kumukuha lamang siya ng mga impormasyon para makauwi na siya at makita ang kanyang minamahal na asawa. Balik naman tayo sa pag-uusap ni Gabomaru at Mei. Pilit pa ding pinagsasalita ang babae kung may nalalaman ba siyang paraan para talunin ang mga Tensen. At kung may kapangyarihan bang dapat pag-aralan para matalo sila. At sinabi ni Mei na tao ang tawag sa kapangyarihang makakatalo sa mga Tensen. Si Mei ay hirap magsalita, parang isang batang bago lang natutong magsalita. Laging sinasabi ni Mei pa ulit-ulit ang tao, strong, weak. Tinanong naman ni Gabomaru kung ano ang ibig sabihin ng tao. Nasabi naman ito ng isang kahoy na nagsasalita na kasama ni Mei. Ang tao daw ay ang power na dumadaloy sa lahat ng mga bagay. Sa panig naman ni Shion at Nurugai, nagpupumilit ang batang Nurugai sa master ni Tensa para turuan siya na humawak ng espada. Gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Tensa sa kamay ng Tensen. Ang sagot naman ni Shion, siya lang mag-isa ang lalaban sa Tensen. Ayaw na niyang makakita ng isang buhay na mamamatay. Maghihiganti siya pero ayaw niyang maghintay na maging mahusay si Nurugai sa paghawak ng espada. Nagmamakaawa si Nurugai na turuan siya ni Master Shion para lumakas dahil hindi na siya papayag na may mamamatay sa harapan niya. At yun na nga, tinuruan na siya kung paano humawak ng espada. Dapat daw nasa center ang kaliwang kamay sa paghawak ng espada. Ang kanang balikat din at ang kaliwang paa ay dapat nakaharap sa parehong direksyon. Dapat lang daw hawakan ng mahigpit ang espada kung aataki na at luwagan sa lahat ng oras kung hindi aataki. Huwag daw ihampas ang kaliwang kamay ng malakas, dapat din daw aware si Nurugai sa pwesto nito. Pero si Nurugai ay nagtataka kung itinuturo na nga ba sa kanya lahat o sinasadya lamang niya ito. Habang ginagawa nila ang pagtuturo, biglang may dumating na isang higanteng halimaw sa likuran ni Shion at syempre, dalawang strike lang ng kanyang espada, tinapos ang buhay ng halimaw. At dagdag pa niya, dapat din panatilihin ang mabilis na galaw ng espada. Habang nilalabanan ni Shion ang mga halimaw, sinabayan din niya ng pagtuturo kay Nurugai. Sabi pa ni Shion, hindi ako pwede na maging master mo, may trabaho akong dapat gawin, pero pwede kang mag-aral sa sarili mo sa pag-o-observe mo sa mga galawan ko, nasabi ni Master Shion. Sa kabilang grupo naman ni Gabomaru at Dragon, inatake din sila ng mga higanteng halimaw. Sabi ni Dragon, mas mapapadali ang pagtuklas kung paano gagamitin ang tao. Habang papunta ang mga halimaw sa kanila, may nakita si Gabomaru sa likuran na nagkokontrol sa mga halimaw at mga insekto. Sa grupo naman ng Bandit King at ang kanyang kapatid na Asaimon. Itinapon sila sa malalim na bangin na kung saan gagawin silang tan. Ito ay source of power ng mga Tensen. Pilit silang umaakyat para makalabas sa malalim na bangin. Hindi basta-basta ang pag-akyat kasi may mga nakaharang na mga taong nakaina ng mga halaman. At sa wakas nakalabas na sila sa bangin ng tagumpay. Pagod at nanghihina sila, pero ang gusto ng Bandit King ay patayin ang mga malalakas na halimaw na nasa likod ng pagkontrol ng mga Soshan. Sabi naman ng nakababatang kapatid niya na kailangan ng magandang plano para mapatay sila.
Sabi naman ni Bandit King na hindi na kailangan ng plano dahil alam na niya ang kahinaan ng mga halimaw, ito ay ang lower abdomen nila. Ang kahinaan nila ay ang kanilang stomach. Napansin daw ni Bandit King sa paghiwa niya sa katawan ng Tenson, nagsisimula ang pag-regenerate galing sa lower abdomen, so ang nakikita niyang kahinaan ay nasa bandang tiyan pababa. Biglang may nagpakita na isang halimaw na tinatawag na Doshi. Gusto lamang mag-imbestiga ng halimaw sa utos ng kanilang master na mga Tenson. Pinaglilingkuran nila ang mga Tenson at sila ang gumagawa ng paraan kung sakali mang may mga nais na mga pangyayari sa kagubatan. At yun na nga, di na nakapagtimpi si Bandit King at inatake niya ang Doshi. Pero nakaiwas ito at natama ng suntok si Bandit King at nakapag-counter-attack naman siya, hinawakan ng braso ng halimaw at pinutol ito. Nabigla at namangha ang Doshi sa taglay na lakas ng isang tao. Naitanong niya kung kumain din ba ang Bandit King ng tao sa lakas na ipinamalas niya. Nasabi naman ni Bandit King na ang mabilis na paraan para makaharap ang mga Tenson ay talunin ang Doshi. Kinontrol ng Doshi ang mga higanting mga halimaw para kalabanin sila. Inutusan ni Bandit King ang kanyang kapatid na patayin ang mga higanting halimaw. At sa isang iglap lang, napatay niya lahat ng mga halimaw ng segundo lamang. Sabi naman ng Doshi, mahina na daw si Bandit King. Walang humpay ang pag-atake niya sa halimaw at namangha ang Doshi sa mga kilos na ipinapakita ng Bandit King kahit pa ito'y mahina na. Napuruhan sa lalamunan si Bandit King at natambo ito. Malubha ang kalagayan niya sa daming dugo ang dumadanak. Akala ng kalaban na tinapos na niya ang buhay ni Bandit King. May potential daw sabi niya pero isa lamang siyang hamak na tao. Akmang dadamputi na sana ang ulo ni Bandit King, pero nakalaban pa ito at napuruhan ang mukha ng halimaw. Nagtataka ang Doshi kung papano gumaling ang lalamunan sa isang hamak na tao lamang. Nakakagamit na ng tao si Bandit King, mas malawak na daw ang tao niya kumpara kanina. Nababahala na ang kalaban dahil mapanganib na si Bandit King sa taglay ng tao na dumadaloy sa kanyang katawan. Gusto na niyang patayin agad-agad si Bandit King. Umatake na ang kalaban at binali ang mga braso ni Bandit King pero biglang nag-regenerate lamang ito ng napakabilis. Nakikita ng kalaban ang patuloy na paglaki at paglawak ng tao na dumadaloy sa katawan ni Bandit King. Iba ang nararamdaman ni Bandit King sa kanyang katawan. Lumalakas ang kanyang pangangatawan at nagustuhan niya ito. Nasabi naman ng kalaban na hindi ba natatakot si Bandit King na unti-unting nagbabago ang kanyang pangagatawan. Umatake na si Bandit King at gusto niyang makita ang iba pang mga abilidad ng Doshing. Tinanggap lamang niya ang mga pag-atake ng halimaw na para bang binaliwala lamang ito. Sinuntok sa sikmura ang halimaw dahil ito ang kanilang mga kahinaan. Tumira ang halimaw ng isang hindi nakikitang force pero nailegan lamang ito. Unti-unting nakikita na ni Bandit King ang invisible force na tinawatag na tao. Natatakot na ang kalaban sa mga pagbabago ng sitwasyon. Tinawag niya ang mga Soshan pero inubos na pala ito ng kanyang kapatid. Titira sana ulit ang kalaban gamit ang kamao niya na pinalilibutan ng tao, pero malas lang niya, nakikita na ni Bandit King kung saan nanggagaling ang kanyang pagtira. Sinubukan ni Bandit King na balutan ng tao ang kanyang kamao at sinuntok sa sikmura ang kalaban. Di makapaniwala sa lakas nito pag nabalutan ito ng tao. Nakikita ni Bandit King ang tao ng halimaw at unti-unti itong naglalaho, nasa bingit ng kamatayan ito. Nababahala naman ang kanyang kapatid dahil lumalaki ang mga peklat ni Bandit King sa kanyang leeg. At yun na nga, natalo nila ang isang malakas na halimaw na direktang nagsisilbi sa mga Tenson. Lipat naman tayo sa grupo ni Nagabomaro habang nakikipaglaban sa mga Doshin. Pilit ng mga Doshin na kukunin nila si Mei pabalik sa Horei na kung saan gagamitin siya para sa training na pagpapalakas sa kanilang mga tao. Ginagamit din pala si Mei sa mga hindi kaaya-ayang paraan sa pag-aaral ng tao. Isa nito ang pagtatalik para mapalakas ang kanilang mga tao. Takot na takot si Mei sa mga naranasan niya nung mga panahon na ginagamit lamang siya ng mga Tenson. Sa mga natuklasan at mga narinig ni Gabomaro galing sa mga halimaw patungkol sa mga pinagdaanan ni Mei. Biglang nagalit si Gabomaro at naglabas ito ng matinding aura na nakapalibot sa kanya. Bilang isang babae na nakaranas ng karumal-dumal na krimen sa mga Tenson, walang kapatawaran ang kanilang ginawan. Nag-transformed ang mga Doshi na isang higanteng halimaw. Nagsimula na ang kanilang laban at sinunog ni Gabomaro ang isang halimaw na centipede.
Umatake ang mga paro-paro na may kasamang lason at sinunog nito ni Gabomaru gamit ang ascetic blaze fire. Hinawakan ni Mei ang mga kamay ni Gabomaru para iparamdam ang tao at kung paano ito gagamitin sa laban. Kung walang nararamdamang kahinaan at kalakasan sa isipan, hindi ito madedetect. At yun na nga, nakikita na ni Gabomaru ang sinasabing tao. Nakuha na niya agad kung paano gagamitin ang tao na dumadaloy sa kanyang katawan. Nasabi naman ni Mei na ang tao ni Gabomaru ay malawak. Umatake na ang mga kalaban gamit ang tao pero nakikita na ito ni Gabomaru at naiiwasan na niya ang mga pag-atake ng ganun kadali lamang. Nakikita at nalalaman na niya kung saang direksyon nang gagaling ang mga pag-atake ng mga kalaban dahil sa paggalaw ng mga tao nila. Nararamdaman na niya lahat ang nasa paligid niya, lahat ng presensya ng mga malalakas at kahit presensya ng mga mahihinang nilalang. Sumuntok ang kalaban gamit ang kanyang kamao na nakabalot ng tao, pero sa isang simpleng pagsanggagamit ang isang kamay ni Gabomaru, nawasak nito ang buong braso ng kalaban. Di makapaniwala ang mga kalaban sa ipinamalas na lakas ni Gabomaru, kasing lakas na daw niya ang mga Tensen. At yun na nga, natalo na ang mga kalaban gamit ang tao ni Gabomaru. Natapos na ang laban ni Gabomaru, sa kabilang grupo naman ni Sejiri, nakatagpo nila ang isang Tensen na naghihintay sa kanila na makadating sa Horei. Pumilib nga ang Tensen sa kanila kasi sila ang kauna-unahang mga tao na nakapasok sa Horei. Ang pinakaunang tao na nakapasok sa loob ng 1,000 taon. Nang inig sa takot ang grupo ni Sejiri at biglang tumakas ang babaeng shinobi pero nahuli pa din siya ng Tensen sa sobrang bilis ng kilos nito. Pero hindi nagpatinag si Sejiri sa lakas ng kalaban at pilit na ililigtas ang kasama nilang shinobi. May isiniwalat ang Tensen na ang lahat ng paniniwala patungkol sa isang kaluluwa na makapasok sa Horei ay isang kasinungalingan lamang para ma-maintain ang kautusan sa isla. Ang lugar pala na Horei ay dito ginagawa ang mga experiment sa isla at sa mga naninirahan dito. Isa na doon ang mga nilalang na naging kahoy. At ang mga taong pumunta at nahuli nila ay bahagi ng kanilang research materials. Nasabi din ng Tensen na ang kanilang hinahanap na elixir of life ay isa lamang kasinungalingan. Ang ta na ginagamit ng mga Tensen ay pampahaba ng buhay, hindi ito pampabata. Habang nagsasalita ang Tensen, ang babaeng shinobi naman ay nakatakas sa pagkakagapos at inatake niya ang Tensen gamit ang ninpo, substitution. Itinira niya ang mga kanay at tinamaan ang Tensen at pinutulan ng ulo. Natulala si Sejiri at di makakilos nang malaman niya ang katotohanan patungkol sa elixir na kanilang hinahanap. Nag-aalala siya kay Gabomaru na hindi makakatanggap ng absolute pardon. Patakas na sila kasi akala nila na tinapos na nila ang buhay ng isang Tensen. Biglang nag-regenerate ang ulo ng Tensen at pinahabol niya ang kanyang mga Kyoshi sa kanila. Hinabol ang shinobi ng mga Kyoshin at biglang sumabog at nataman ang shinobi pero nakatakas pa din ang shinobi. Gustong turuan ng Tensen ang shinobi kung paano gumamit ng tao. Inatake sina Sejiri kasi sagabal ito sa gusto niyang mangyari. Habang nagsasalita ang Tensen sa babaeng shinobi, pinutulan ni Senta ng mga kamay at paa. Habang hindi pa naka-regenerate ang Tensen, may ininom ang shinobi at gusto niya itong subukan sa isang Tensen ang kanyang teknik na tinatawag na ninpo, slime stream. Ginamitan na ng ninjutsu ang kalaban at binalutan ang kanyang buong katawan ng isang asido na tinatawag na ninpo, nectar prison at sinundan pa ito na ataking tinatawag na ninpo, Grimgar Road para pagputol-putulin ang katawan ng Tensen. Pero wala pa ding epektibo ang lahat ng atake ng shinobi. Nakapag-regenerate pa din ito. Sinugod nila ang kalaban ng walang pakundangan pero hindi sila tumatama. Habang hindi pa daw na master nila ang paggamit ng tao, wala pa rin silang pag-asa na manalo laban sa kanila. Tinanong ni Sejiri ang buhay na kahoy kung may kahinaan ba daw ito, pero wala siyang maisagot sa tanong ni Sejiri. Pinilit pa din ni Sejiri ang kahoy na baka may kunting paraan na mahanap ang kahinaan ng Tensen. Sinabi ng kalaban na dapat nang mamatay ni Senta pero andun si Sejiri at sinugod ang Tensen. Alam na pala ni Sejiri ang kahinaan ng Tensen at ito ang kanyang abdomen na kung saan nanggagaling ang tao. Iniwan ni Sejiri ang tiyan ng Tensen sa inaakala nila na mapapatay ito. Sa kasamaang palad, nag-regenerate lamang ang kalaban na parang walang nangyayari. Sinabi pa ng Tensen na wala pa daw siyang nakakalaban na nakamaster na sa paggamit ng tao.
Pero hindi pa din tumigil si Sejiri at nakita ng Tenzin na ang tao ni Sejiri ay biglang lumaki at nataman ang kalaban sa pag-atake niya. Hindi makapaniwala ang Tenzin sa nakita niyang tao na nakabalot sa katawan ni Sejiri. Ito ba daw ay natural na tinataglay ni Sejiri? Namalayan nila na ang sugat sa mukha ng Tenzin gawa ng pagtira ni Sejiri ay hindi gumagaling. May naramdaman si Sejiri galing sa katawan ng Tenzin at alam niya pala kung paano kokontrahin ang tao na sinasabi ng kalaban. Minsan din niya itong naramdaman sa aura na ginagamit ni Nagabomaru at Bison the Giant. Muntikan ng matamaan si Sejiri sa pag-atake ng Tenzin pero anden ang shinobi para pigilan ito gamit ang kanyang ninjutsu. Hindi daw naglaho ang Tenzin, tinago lang daw niya ang paggamit ng tao para hindi siya ma-detect kagaya ng paggamit ng substitution sabi ng shinobi. Titirahin na sana ang Tenzin ni Sejiri habang nakagapos pa ito pero nakatakas pa din ito. Inutusan niya ang kanyang mga kyoshin para patayin ang shinobi. At mabuti na lang anden si Senta at iniligtas niya ang shinobi sa kapahamakan. Nakawala ang Tenzin sa pagkagapos dahil pinutol niya mismo ang kanyang kamay at inatake niya ang shinobi pero si Tenza ang tinamaan. Walang humpay ang pag-atake ni Sejiri pero sabi ng Tenzin ay sobrang bagal at nakikita niya lahat ang mga kilos ni Sejiri. Pinagtulungan nila ang Tenzin at pinagpipiraso ang kanyang katawan. Habang nasa lupa ang Tenzin at putol ang mga kamay at paa nito, titirahin na sana ni Sejiri pero nakalipad ito at nakapag-regenerate muli. Nagpalit ng kasarian ng Tenzin at naging babae ang katawan. Gumamit ng ibang teknik at pinaulanan sila ng mga pag-ataking galing sa kalangitan. Sa kasamaang palad, tinamaan si Senta at si Sejiri ay nanlabo na ang kanyang mga mata dahil sa paggamit ng breathing technique kanina. Sinabi ng shinobi na pilit na iniiwasan ng kalaban ang mga atake ni Sejiri dahil ang tao mismo ni Sejiri ang makakapatay ng Tenzin. Alam na nila ang kahinaan ng kalaban at may plano na sila para patayin ito. Ang shinobi daw ang bahala para pigilang makakilos ang Tenzin at magbukas ng pagkakataon para kay Sejiri para tapusin ito. Inatake ni Yuzuriha the shinobi ang kalaban at tinanggap lang niya ang lahat ng mga pagtira nito. Pinabagsak niya ang Tenzin na nakalutang sa hangin para magkaroon ng pagkakataong maka-atake si Sejiri. Nasa lupa na ulit ang kalaban at bumalik sa pagkalalaki ang katawan niya. Tinusok ni Senta sa likod at pinigilang makagalaw ito habang si Sejiri ay pasugod sa Tenzin para tapusin ang buhay nito. At yun na nga, nahiwas sa sikmura ang kalaban at hindi na nagawang mag-regenerate. Habang nagpapahinga ang tatlo pagkatapos ng kanilang laban, akala nila ay wala na talagang buhay ang Tenzin. May nakitang mga bulaklak na tumubo sa katawan ng Tenzin si Yuzuriha at titirahin sana siya nito pero iniligtas siya ni Senta at siya ang nataman. Tinubuan ng mga bulaklak ang katawan ni Senta at kakainin ito ng buo. Habang hindi sila makapaniwala sa sinapit ni Senta, lumabas na ang tunay na form ng Tenzin. Biglang nag-transform ang Tenzin ng isang malaking bulaklak. Matatamaan na sana sila ng mga ataking ginawa ng Tenzin pero anden si Shion at sinangga ito. Inutusan niya si Nurugay na hiwain ang kanilang mga bulaklak at ang mga ugat gamit ang kanyang espada para pabagalin ang kanilang transformation at iligtas sina Sejiri. Ipinangako ni Shion na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang estudyante na si Tenza. Alam niya na itong Tenzin ang nagpatay kay Tenza. Ipapakita niya sa Tenzin kung paano papatayin ang isang immortal sabi ni Shion. Umatake na ang kalaban pero hiniwa lamang ito ni Shion. Patuloy ang labanan ni Shion at Tenzin at humahanap ng timing para matumbok ang kahinaan ng kalaban. Ginamitan ng mga iba't ibang swords technique ang kalaban pero walang epekto ito. Nagpaulan ng madaming pag-atake galing sa himpapawid ang Tenzin. Hindi tinamaan si Shion at tinusok nito ang sikmura at hiniwa ito. Tumilapon ang kalaban at nagawang mapabagsak ni Shion ang Tenzin. Nakita ni Sejiri na hindi nag-regenerate ang kalaban dahil compatible ang tao ni Shion sa kalaban. Tumawa ang Tenzin at bumangon muli. Sa kasamaang palad, nat-animan pala ng mga buto ang buong katawan ni Shion at tinubuan siya ng mga bulaklak. Gagawin daw siyang tan para pagkunan ng energy ng mga Tenzin. Pero, hindi nagpatalo si Shion at hiniwa niya ang mga party ng katawan na kung saan tumubo ang mga bulaklak. Hindi papayag si Shion na mamamatay sa lugar na ito, sabi pa niya. Nag-iisip si Shion kung kaya pabo ng kanyang katawan para patayin ang isang immortal.
Gustong tulungan ni Sejiri sa laban si Xian. Pumunta na sina Sejiri at Nurugai para tulungan si Xian na matalo ang Tensen. Pinagplanuhan nila kung paano hihiwain ang Tonden o sikmura ng Tensen. Pinalutan nila ang kanilang buong katawan ng steam o stamina mucus na binigay ni Yuzuriha para protektahan sa mga halaman. Habang pinaplano nila ang pag-atake sa kalaban, biglang sinugod si Nurugai at mabuti na lang mabilis ang galaw ng batang Nurugai. Muntikan ng matamaan si Nurugai pero iniligtas siya ni Sejiri. Nakita ni Xian na malaki ang inilakas ni Sejiri. Sinimulan na nila ang kanilang pinaplano, tumira ng madaming laser beam ang Tensen pero sa sobrang galing ni Xian, naiwasan niya ito lahat. Habang nagkaroon ng opening si Xian, umatake siya sa liruan at pinutol ang mga kamay at paa ng Tensen para magkakaroon sila ng pagkakataong mahiwa ang Tonden. Nang hihina na sina Xian at Sejiri sa tinamasan nilang sugat at madaming dugo ang nawala. Nakapag-regenerate muli ang halimaw at tumira muli ng madaming laser beam. Pero hindi tumigil at nawala ng pag-asa si Xian para maipaghiganti niya ang kanyang estudyante. Umabant na Xian patungo sa kalaban, sinisisi niya ang kanyang sarili dahil iniwan niya ang kanyang estudyante na mamatay sa Tensen. Sobrang galit ang nararamdaman sa puso ni Xian sa nangyari, gusto niya itong maipaghiganti at patayin ang Tensen na nasa harapan niya. Pinuhos na niya ang kanyang buong lakas sa huling pag-atake. Napigilan na nila Nurugai at Sejiri ang mga kamay ng Tensen pero nalilito pa din siya kung saan ang kahinaan nito. Mabuti na lang at anden si Senta para bigyan ng kaalaman na nagkahinaan ng isang bulaklak ay ang ovule mismo. Ang ovule mismo ay ang Tonden ng kalaban na kung saan nanggagaling ang source of energy. At sa wakas, nahiwa na niya ang ovule na mismong kahinaan ng malaking halimaw at ito'y naglaho at nagkaroon ng maraming bulaklak sa buong lugar. Sugatan sina Xian at Senta dahil sa mga halaman na tumubo sa kanilang mga katawan. Ang babaeng shinobi ay may dalang salve na nakakapagpagaling ng mga sugat. Isang dose na lang ang natira at pinili niya si Xian na hindi pa masyadong malubha ang kalagayan kaysa kay Senta. At dito na nagtatapos ang buong season sa recap na ito. Salamat sa mga sumubaybay hanggang dulo at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga darating na bagong gagawing recap natin.